mga Pilipinong nakatawid mula sa Gaza, naghahanda na sa pag-uwi sa Pilipinas. Ikinuwento sa GMA Integrated News ang kanilang naging karanasan. Bahay namin laging yumayanig sa sobrang bombahan. 23 years and 2 months. So never pa akong umuwi. So ito siguro pag nakita nila ako, nayak sila. Nasa 80 pang Pilipino sa Gaza umapila ng tulong. Sobrang hirap na po ng buhay namin ngayon. Matapos ang ilang buwang diskusyon sa Senado at Kamara, Vice President Sara Duterte hindi nahihingi ng confidential funds para sa 2024 budget ng Office of the Vice President. Motibo sa pagpatay sa babaeng ginilitan at natagpuan sa isang apartel sa Caloocan, iniimbestigahan. Mas mataas na bill ng kuryente asahan ngayong buwan ayon sa Meralco. Timor-Leste President Jose Ramos Horta bumisita sa GMA Network. I have the greatest respect for Filipinos. One day we all wake up and the Filipinos are the one ruling the world. Kilalanin ang aso mula sa La Union na kayang maglakad ng parang tao. Kuya Kim, ano na? At ang pinag-usapang pamamaalam ng karakter ni Kylie Padilla sa Black Rider kagabi na umantig sa damdamin ng mga manonood. Isa raw pinakamahirap na eksena sa serye. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Matinding trauma at paghihirap daw ang dinanas ng ilan sa mga kababayan natin bago sila nakaalis sa karahasan sa Gaza. Doble kalbaryo ang ilan sa kanila na buntis o di kaya'y merong menor de edad na anak. Sa gitna niya ng ating embahada, umaasa na makakalabas na rin ang susunod na batch ng mga Pinoy sa Gaza kasama ang kanilang mga asawang Palestino. Para po sa detalye niya, nakatutok live mula sa Cairo, Egypt, si Rafi Tima. Rafi! Mel, Vicky, Emil, naghahanda na para sa kanilang flight pabalik dyan sa Pilipinas yung mga Pinoy na lumikas kahapon mula sa Gaza. Marami sa kanila ay matagal nang nakatira sa Gaza at bihirang makauwi dyan sa Pilipinas. Sa kanilang biyahe kahapon patungo rito sa Cairo, ikinuwento nga nila sa akin ang hirap na kanilang naranasan at kalbaryong pinagdaanan. Sina Dolores at kanyang 8 anak ang isa sa mga unang nagtungo sa Rafah border sa unang linggo pa lang ng sagupaan sa pagitan ng Israeli Defense Force at Hamas. Grabing bombahan ang bahay namin laging yumayanig sa sobrang bombahan. Kaya nung nabalitaan nyo pwede na umalis, lumapit na po kayo sa border? Opo. Nang hindi tumatuloy, nakitira na lang daw sila sa mga hindi kakilala sa Rafah. Lumikas din sila patungo Pilipinas noong 2009 matapos sumiklab ang giyera. Pero mas matindi raw ang trauma ngayon kahit nakalabas na sila ng Gaza. Ando pa rin yung para kaming nagugulat or takot. Siguro hindi mawala yan sa amin. Kasi dati ng war din noon, ganun din kami matagal mawala sa amin yung mga trauma na yan. Matagal. Hirap. Si Zara hindi niya tunay na pangalan, kasama naman ang 7 anak sa paglikas. Siya ang Pilipinang nasugatan ng tamaan ng missile ang kanilang bahay. Bagamat minor lang ang kanyang sugat, nagkaroon na ito ng impeksyon at kailangang ipagamot. Kung ako tatanong, hindi ako babalik sa naranasan ko na sobrang walang tubig, walang makain. Minsan may time na isang beses na kami kumakain, sa tanghalian lang, walang tsaa lang, yun lang. Masaya na kami pag may keso. Ang 9 na buwang buntis na si Sarah, kinailangang iwan ng asawa sa Gaza. Pero may iwan din siya ngayon sa Egypt kasama ang ina dahil hindi siya pinayagan ng doktor na bumiyahe sa eroplano. Gayunman, masaya pa rin daw siya na nakalabas sila ng buhay sa Gaza. Each morning we woke up to the news of losing one of our friends or whole family, and some of our close relatives who refused to leave. And we're happy to stay, we're still alive. I lost my home, we lost everything, but we're still alive, which is a blessing, alhamdulillah. Ang nag-iisang OFW sa Gaza na si Minerva, naiiyak na iwan ng kanyang among maedad.
5 giyera na raw ang kanyang naranasan sa 23 taon niyang pananatili sa Gaza. 23 years, sir. 23 years and 2 months. So never pa akong umuwi. So ito siguro pag nakita nila ako, mayak sila. Kaya salamat sa Panginoon talaga. Ilang oras pa lang mula nang dumating sa Cairo, agad dumating ang asawa ng kanyang amo na nakabase sa Egypt. Mahigpit na yakap ang bati sa isa't isa. Nagpapasalamat na ligtas sila pareho sa giyera. I told you she is my best friend, not work for me, no. So it's okay for you if she goes home? No, it's not okay for me. I am angry and upset. If you ask me, I am upset and angry. But she missed her country. She missed her kids. I know that. Inshallah. Bagamat hindi natuloy ang pangalawang batch ng mga Pinoy na makalabas kahapon, patuloy umanong umaasa ang Philippine Embassy na makakalabas sila sa lalong madaling panahon kasama ang kanilang mga asawang Palestino. With the help of our embassy in Amman, Jordan, we're trying to contact all those on the list to make sure that they're able to get the information and to be able to reach the border and take advantage of this opportunity. Doble kayod daw ngayon ang embahada sa Jordan, lalo pa tumitindi ang bakbakan sa Gaza. Araw-araw simula umaga hanggang hating gabi, patuloy ang airstrikes ng Israel. Maging ang aid convoy ng International Committee of the Red Cross o ICRC hindi nakaligtas sa pambobomba. Tinamaan daw ang isa sa kanilang mga truck at nasugatan ang kanilang driver. Panawagan nila magpatupad ng tigil putukan para mga tulad nilang aid agency matulungan ang mga sibilyan na lubhan ng apektado sa krisis. Sa huling tala, mahigit 1,000 Israeli at mahigit 10,000 Palestino na ang namamatay sa pagpapatuloy ng giyera. Sa ngayon, inaayos na ng embassy dito sa Cairo yung visa ni Sara ng kanyang anak at ng kanyang ina na may iwan dito sa Egypt hanggang siya ay mga anak. Posibleng tumagal sila rito ng hanggang 10 araw. Samantala, nananawagan naman ang ilang pang Pilipinong naiwan sa Gaza na payagan silang makasama ang kanilang mga asawang Palestino sa pagtawid ng Rafah border crossing. Pero sabi ng DFA, tila mahirap ang pag-apela para rito. Yan ang tinutukan ni JP Soriano, exclusive. Sa yerong puti na ito, katabi ng gate, nakapaskil ang listahan ng mga dayuhang kasama sa mga pinayagang makalabas ng Gaza at makapasok sa Egypt. Karamihan sa mga sumisilip sa listahan, mga Pilipino o di kaya mga asawa nilang Palestino. Makikita ang mga naghihintay na makalabas, ang ilan, kalong ang mga batang anak. Ang ilan sa mga pamilyang naghihintay sa border sakay ng karitelang ito na hinihila ng kabayo, habang ang iba nakaupo sa kalsada sa tapat ng gate ng border. Di kalayuan sa border sa mga daanan makikita ang mga wasak na gusali dahil sa airstrikes. Ang hinihintay ngayon ng gobyerno ng Pilipinas ang muling pagbubukas ng Egypt ng kanilang border sa Rafah border crossing para makalabas na ang mga natitirang Pilipino sa Gaza at 16 na Palestino na asawa ng mga Pilipino na pinayagan ng Israel at Egypt na makalabas ng Gaza. All the remaining Filipinos have been approved. Meaning to say, if they want to go, they can all go as a group, hindi in batches of 30, 40, 50. They can go as a group, 95 Filipinos. And they have approved 16 of the Palestinian spouses. Not all. There were some who were not allowed because they did not pass the security checks. Kasama sa mga Pilipinong nasa listahan ng pwedeng pumasok sa Egypt at umuwi ng Pilipinas si Diana, di niya tunay na pangalan, na ilang linggo nang nakakausap ng GMA Integrated News. Pero isa ngayon ang asawa ni Diana na Palestino sa mga hindi nakapasa sa security check. Marami po sa pamilya namin, wala po sa listahan. At mahirap po sa amin lumabas ngayon na hindi po namin kasama yung asawa namin. Sabi ni Diana, matagal na siya nakatira sa Pilipinas kasama ang Palestinong asawa at nagbakasyon lang sa Gaza nang abutan ng giyera ng Israel at Hamas. Sana po magawan po ng paraan dahil sobrang hirap na po ng buhay namin ngayon. Wala na po kaming pagkain, tubig. Kagaya ni Diana, isang Pilipina rin ang nasa border ngayon na nagsabing wala rin sa listahan ang kanyang Palestinong mister. Tulungan po kami na maisama ko ang asawa ko. Halos lahat po ng may asawa na kasama paglabas.
Palagi po kami sa border tapos bumabalik din kami sa bahay. Pero ayon sa DFA, mahirap nang iapela pa ito. There are 22 left who have no security clearance. I think this is sensitive. This is private to the Israelis and the Egyptians. I think if there's an appeal, it should be the Palestinian government which makes an appeal. Isa sa mga Pilipinong hindi nakasama sa unang batch ng nakalabas ng Gaza, bumalik muli sa kanilang bahay. Ipinakita nila kung paano sila nag-iigib ng tubig mula sa mga deep well at sitwasyon sa kanilang bahay na walang kuryente at kapos sa pagkain. Dahil minsan alas 12, alas 11 ng gabi, nagpapaputok po sila. Kaya ito, gabi na naman ito, kahit na kumakain po kami, mahina ang ilaw po. Ang ilaw na ginagamit po namin, ito po, battering maliit, itina-charge namin sa tanghali. Kaya sana po matulungan na ninyo po kaming lumabas para makaligtas na po kami. Gumagawa ng paraan ang DFA OMWA ngayon para makahanap ng masasakyan ang ilang Pilipinong wala pa sa Gaza-Rafah border. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Naaresto na ang isa pang suspect sa panggugulpi na ikinamatay ng isang tindero sa Pasig City kamakailan. Hiling ng naulila ng biktima, maaresto na rin ang huling sangkot sa krimen. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Nangyari ang krimeng ito na nakunan pa ng video noong huling linggo ng Hunyo sa overpass sa C5 Road, Barangay Ugong, Pasig. Tulungan mo, pre. Pinagtulungang gulpihin matapos umanong mapagtripan ang vendor na si Jeffrey Mandin na namatay din sanhi ng severe brain traumatic injury. Pinagbubugbog nila at inano pa ng bato. Talagang pinukpok ng bato hanggat ito ay talagang nagkaroon ng matinding tama. So nagkaroon tayo ng kaso na murder. Tatlo ang suspect. Unang nadakip noong October 10, si Arnel Tacud. At kahapon, ang ikalawang suspect naman na si Wilfredo Ceniza ang nadakip ng mga operatiba ng Special Operations Unit ng Eastern Police District sa Tanay, Rizal. No comment ang suspect na bakas ang pagkabigla sa ginawang pagdakip sa kanya. Lumipat ng lugar somewhere naman sa Cavite. Hindi ito nakuha sa Cavite but na-monitor ng ating mga operatiba na ito ay bumalik dito sa Pasig, dito sa may pinagbuhatan area. Nananatiling at large ang isa pang suspect na si Ian Nobleza. Sana po mahuli na po lahat para po mapagbayaran na nila yung ginawa nila sa mister ko po. Sakit pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin namin tanggap yung ginawa nila eh. Nahihirapan pa rin po kami sa araw-araw. Nawala na po yung tanging tumataguyod po sa amin. Meron na tayong impormasyon at ito ay pinagbibigyan pansin ng ating mga operatiba. So any time of the day, pwede natin ito mahanap at makuha. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. 2 buwan bago magtapos ang taon, may humabol pang taas singil sa kuryente. Kung magkano alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Huwag magulat sa mas malaking bayarin sa inyong mga paparating na bill ngayong buwan. Inanunsyo kasi ng Meralco na 23 centavos kada kilowatt-hour ang dagdag na singil sa kuryente. Katumbas yan ng dagdag 47 pesos sa isang bill sa konsumong 200 kilowatt-hour sa isang buwan. Paliwanag ng Meralco dahil ito sa mas mahal na transmission charge para sa residential customers, bunsod ng 4 na beses na pagmahal ng ancillary service charges ng National Grid Corporation o NGCP. You will need backup in case of the unforeseen. Tumaas siya ng almost 4-fold at naaprubahan naman yung additional na almost 258 megawatts for regulating reserve. So ito, nagagamit usually ng system kung magkakaproblema at kukulangin. Kailangan may reserva yung grid para pag biglang kinailangan mo or biglang isang power plant mawala, may papalit. So yung ability to be there all the time is part of the job of the reserves na kinukuha ng NGCP. So it is part of contributing to the reliability of the entire grid. Maliit man sa unang tingin, malaking sakit ng ulo pa rin ito sa tinderang si Angeline. Kahit kasi nagtaas na sila ng presyo ng panindang pares noong Agosto, hindi pa rin daw ito sapat pambangga sa gastusin nila. Dadagdag pa ang kuryenteng malaki rin ang kain sa puhunan nila. Huwag naman sana taasan ngayon. Kasi magpapasko.
kailangan namin ng pera. Nahirapan na kami mag-budget ngayon kasi halos lahat nagtaasan na. Kami 24 hours, halos hindi na mamatay yung kuryente namin. Kaya malaki talaga kinakain ng kuryente namin. Lalo na yan, mga electric fan, CCTV namin. Tumaas din ng 0.0671 pesos kada kilowatt-hour ang generation charge dahil sa mas mataas na singil sa wholesale electricity spot market o WESM at independent power producers. Pero kung nagmahal ang kuryente ngayon, hindi malayong sa susunod na buwan, baka bumaba ito lalo't na daragdagan ng mga plantang nag-online na mula sa maintenance. Mawawa yung demand habang papalamig yung panahon. We're seeing more power plants that were on maintenance. When you have better supply and lower demand, that will usually lead to lower WESM charges. So that's what we're hoping will happen for December. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Agrikultura ang nagsisilbing rehabilitasyon ng ilang PDL na dinala sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. Inaasahang maaani at mabebenta ang mga pananim sa katapusan ng taon at ang kita mapupunta sa pangangailangan ng mga PDL. Nakatutok si Salima Refran. Ekta-ektaryang palayan at taniman ng gulay ang sasalubong sa mga papasok sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa sa Palawan. Inisyal na 500 hektarya kasi ang nilaan sa pagsasaka at pagtatanim sa programa ng Department of Justice at Department of Agriculture. Ang mga nagtatanim at nagsasaka, mga PDL mula sa minimum at medium security classification. Ilan sa kanila, mga bagong salta mula Bilibid sa ilalim ng Prison Decongestion Program. Karamihan, nakulong dahil sa droga. Part of the reformation programs po nila yan sa work and livelihood natin para matuto sila so that pag na-release sila, mayroon na silang kaalaman sa pagpa-farm. Tone-toneladang palay at high-value crops ang inaasahang aanihin sa susunod na buwan. Maliit man raw sa ngayon ang kanilang ambag, umaasang Iwahig Prison na kalaunan ay makakatulong sila sa food security ng bansa. Pagka marami na po tayong supplies dito, we will do our best na yung talagang presyo mapababa po natin. Yun yung agreement namin with the DA. No? Bukod sa palay at mga gulay, nag-aalaga na rin ng mga isda ang mga PDL dito sa kanilang aquaculture pond. 7,500 na mga tilapia fry yan mula sa BIFAR at inaasahang aanihin ng mga ito bago matapos ang taon. Ang inaalaga ang livestock tulad ng mga baka at iba pang hayop, inaasahang maibebenta rin sa Disyembre. We're expecting more or less 3 million sa pagbebenta namin ng mga livestock namin this year. Lahat ng net proceeds niyan ay mapupunta sa fund. Yun ang ginagamit namin na pang-alalay sa mga pangangailangan ng mga PDL. Meron ring 30 hektaryang taniman ang Palawan specialty na kasoy na inaasahang magbubunga sa loob ng 3 hanggang 5 taon. 3,373 ang total population ngayon sa mga kolonya ng Iwahig. 1,000 dyan ang inilipat mula Bilibid at Correctional Institution for Women. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Puno ng laugh trip ang paparating na Pasko dahil sa 2 comedy film na tampok sa Metro Manila Film Festival. Isa na dyan ang Becky and Badette ng 2 kapuso comedian. At Broken Heart Trip, tampok ang story ng ilang broken-hearted LGBTQ individuals. Makichika kay Katatibayan. Radiant at very light ang aura ni kapuso comedian and host Pokwang. Stronger and happier than ever daw kasi ngayon si Mamang Pokwang. Mas nakafocus nga raw siya ngayon sa self-love. Yung wala na kami ni Keme, dami nagdi-DM na sa akin. May mga nagdi-DM na, may mga nagpaparamdam na. Ay, send ko kaya dito yung mga monthly amortizations ko. Siguro iba-block nila ako. Diba? May mga pero hindi ko ni-entertain. Hindi yun ang priority ko ngayon. This Christmas, target nilang makapagpasko ang kanilang pamilya sa kanilang new house sa Antipolo. Excited na rin daw siya na mapanood ng fans sa Pasko ang pinagbibidahan niya at ng kaibigang si Eugene Domingo na Metro Manila Film Festival entry na Becky and Badette. Sobrang nakakatawa lang. Laugh trip lang yung pelikula. Wala lang. Ang saya lang. Sobrang
yung mga punchline namin, nakakatawa nga kasi sila. Punchline kami. O pag nagustuhan ni Direk June, siyempre, ay, gusto ko yun, ulitin niyo yan. Sa bibigyan ng special shot, bibigyan ano, sasabihin ni Ugi, okay, punchline pa more. Umagahin tayo. Iba't ibang feels din daw ang ibibigay sa viewers ng Broken Heart strip na sumisentro ang kwento sa 5 broken-hearted LGBTQ individuals. Bida rito sina Christian Bables, Iya Mina, Petit, Direk Andoy Ranay at TJ Marquez. Kasama rin dito ang premyadong aktres na si Jacqueline Jose. Tampok rin sa comedy drama film na ito ang iba't ibang tourist spots sa bansa. It will be a gamut of emotions, definitely. Ganun naman tayo pag nag-heal tayo, pag nasasaktan tayo, we go through the process. Pinakita ng mga characters na iba-iba ang proseso ng mga tao sa pagproseso ng pag-heal. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Wala ng buhay ang isang babaeng natagpuang ginilitan sa isang apartel. Natagpuan ang kutsilyong iniinalang ginamit sa krimen pero ang suspect nakatakas. Tinutukan yan ni June Veneracion. Karumal-dumal ang sinapit ng babaeng ito na natagpo ang patay at may sugat sa leeg sa kwarto ng isang apartel sa Bagong Silang, Caloocan kagabi. Talagang yung dito niya po talaga, sir. Putol na po talaga. Naligo na lang po. Halos wala na po talaga to, sir. Parang konti na lang nakakapit sa likod. Naiwan sa crime scene ang 9 pulgadang kitchen knife na pinaniniwala ang ginamit ng pumatay sa biktima. Na-recover din ang isang gun replica at 2 basag na cellphone na itinago umano sa toilet tank. Isa sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. We are still confident na we can get some information out of the cellphone, mga messages that will give us clue kung sino ang kasama, ano ang dahilan kung bakit nandun sila sa apartel. Kwento ng empleyado ng apartel, bago mag-alas 3 ng hapon kahapon, nang mag-check-in ang biktima kasama ang isang lalaki. Pero nang mag-aalas 7 ng gabi, may sumisigaw ng tulong na babae. Ay, nag-ano na akong lalabas para puntahan. Yun naman din ang paglabas ng lalaki na yun nga may patak-patak ng dugo yung dinadaanan. So hindi na ako tumuloy, bumalik na po ako. Saka naman yung darating yung kasama ko, saka ko pinatawag ng barangay. Nung sinamahan ako ng buinano, binuksan ng kwarto, nakikita ko nakabulag, nakadapa. So ang ginawa ko, siyempre police matter yun. Inunta ko yung station 13 ng yung East Bagong Silang Station 13, substation. Nag-iimbestiga ng PNP para matukoy ang suspect at malaman ang motibo sa krimen. Ang ating kapulisan sa Caloocan City Police ay nagsasagawa ng backtracking sa mga CCTVs around the area. Batay sa mga nakuhang ID mula sa bag ng biktima, kinilala siya ng Caloocan Police na si Sarah Jane Fajardo na ang nakadeklarang address ay sa Pinagbuhatan, Pasig. Nasa morgue pa rin ang katawan ng biktima. Nakatakdang isailalim ito sa autopsy. Sabi ng mga empleyado ng punerarya, hanggang ngayon ay wala pa rin pumupunta rito o kumukontak sa kanila na mga kamag-anak ng biktima. Nakikipag-ugnayan na raw ang PNP sa pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Samantala, nasa police custody na ang lalaking suspect matapos sumuko ngayong araw. Pinag-aaralan na ang pagsasampa ng reklamong murder sa suspect. Sugatan ang 3 Pinoy seafarer matapos tamaan ng Russian missile ang sinasakyan nilang cargo ship sa Ukraine. Nakadaong-daw ang barko na KMX Ruler sa Black Sea Port para magsakay sana ng mga bakal patungong China nang tumama ang missile. Ayon sa Department of Migrant Workers, ligtas na sila sa kapahamakan. 2 ang ginagamot sa barko habang dinala sa ospital ang isang nagtamo ng fracture sa kamay. Nasawi naman sa insidente ang isang Ukrainian pilot. Bineberipika pa ng Department of Foreign Affairs kung may pang-4 na Pinoy na nasugatan. Ayon sa Ukraine Infrastructure Minister, 21 targeted attacks na ang isinagawa ng Russia sa mga daungan ng Ukraine nang hindi matuloy ang export deal nito sa United Nations at Turkey. Nasa mahigit 7 bilyong pisong halaga ng bigas ang nasasayang kada taon ayon po yan sa isang pag-aaral. Kaya panawagan ng gobyerno maging responsable. At nakatutok si Mariz Umali.
Ganito raw karami ang kaning natitira ng mga customer at itinatapon na lang sa basurahan araw-araw sa karinderyang ito. Nangihinayang din. Bakit? Kasi marami rin naman ang nagugutom na mga bata or sa lansangan na yung kinakakain ng maayos. Pero kahit si Christy na nanghihinayang na sa di nauubos na kanin sa kanilang karinderya, aminadong pati siya hindi maiwasang magtira. Minsan kasi yung parang gutom na gutom ka pero pag nabibigla na yung tiyan mo sa pagkain, hindi mo na rin nauubos. Hindi maiwasan talaga na di maubos. Ayon sa Philippine Rice Research Institute, 2 kutsara ng kanin ang nasasayang ng kada tao araw-araw. Katumbas daw ito ng 7.2 billion pesos na kaya na sanang magpakain sa aabot sa 2.5 na milyong Pilipino kada taon. Marami kasi yung sabi nga natin takaw mata. So we are actually, the campaign says, get only what you need. And in what we have done in the past was to encourage a half cup serving as default. Meron na po tayong 46 na ordinances ng half cup. Meron din po tayong proposed Senate bill before by President BBM, nung senator pa siya, na half cup of rice. Hindi lang siya naipasa as batas kasi natabunan siya. Pero ayun, we'll try to revive that and to have another Senate bill. Ganito nga ang ginagawa ngayon ni Tatay Benny at Chester. Ang ginagawa ko, order lang ako ng half rice. Pag nabitin, order ulit ako ng half rice. Hindi ko masyadong naaksay ang kanin. Health reasons na rin para kasi diabetic family, so binawasan ko na since nag-age na rin ako. So mas maganda na rin kung ano yung konti na lang yung rice ko na kinakain. Ngayong Nobyembre, ipinagdiriwang ng bansa ang National Rice Awareness Month, alinsunod sa Presidential Proclamation 524 para makamit ang rice self-sufficiency at matugunan ang kahirapan at malnutrisyon. Kaya hinihimok ang lahat na maging rice-responsible o huwag magsayang ng kanin at tangkilikin lang din ang kaning sariling atin. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa mga Pilipinong nakauwi na sa bansa matapos lumikas sa nagpapatuloy na gulo ng Israel at grupong Hamas. 2 OFW ang unang batch na dumating mula po sa West Bank, teritoryo ng Palestine. 9 namang OFW umuwi galing sa Lebanon. Kwento ng isa na palikas sila dahil sa takot lalo't patuloy raw ang rocket exchange ng Israel at ng grupong Hezbollah. Suporta naman ng Hamas na nasa Southern Lebanon. Bukod sa tulong pinansyal, makakatanggap din daw ng suportang medikal ang mga umuwing Pilipino. Sa ngayon, may 23 pang Pinoy sa West Bank at 4 sa kanila ang humiling ng repatriation. 3,000 sundalo ng Pilipinas, Amerika, South Korea at Japan ang sama-samang magsasanay sa military exercises sa Northern Luzon, Tawi-Tawi at Palawan. Mensahe raw ito laban sa mga manggugulo sa kapayapaan. Pero mabilis ding sabi ng Pilipinas at Amerika, wala itong kaugnayan sa issue sa West Philippine Sea. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ang sopistikadong small unit riverine craft na ito, ang mabilis na fiberglass reinforced plastic watercraft at ang high-tech na amphibious assault vehicle. Ilan lamang sa mga asset na bibida sa kamandag o kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat exercises ngayong taon. Lalo kanyan ng halos 3,000 tauhan ng Philippine Marines at mga sundalo ng Amerika, Korea at Japan. Kasama rin ang ilang contingent mula sa United Kingdom bilang mga observer. Layo ng pagsasanay na palakasin ang relasyon at mapalago ang interoperability sa pagitan ng Philippine at US Marines, gayon din ng Japan, Korea at United Kingdom. Together, we send a powerful message to the world, especially to those who may seek to disrupt the peace, that our partnership is unbreakable. Our resolve, unyielding, and our commitment to defending our nations is always unwavering. Let us all send a message to the world that we, like-minded nations, nations who respect international law and a rules-based international order, come together to collaborate, cooperate, and train to protect common interests.
Ang 12 araw na pagsasanay ay gagawin sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang na ang Northern Luzon, Tawi-Tawi at Palawan. Nilinaw ng Philippine Marines na walang kinalaman ng pagsasanay sa issue sa West Philippine Sea. Hindi rin daw nito layong i-provoke ang anumang bansa. The exercise is not designed to prepare for a very particular conflict, but the exercise is designed to prepare them generally for operational readiness. Sinang-ayunan naman ito ng U.S. Marine Corps. The exercise has been in planning probably for close to a year, so recent events don't have anything to bear on it. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Limitless din pagdating sa pagtulong sa mga nangangailangan ang multi-talented limitless star na si Julie Ann San Jose. May magandang balita kami para sa kanyang fans para sa pagbubukas ng celebrity ukay-ukay. Mula sa pagkanta, pagsayaw, pati pag-arte, talaga namang limitless ang kayang gawin ni Asia's limitless star Julie Ann San Jose. Pati ang kanyang sense of style in rin. At ngayong Kapaskuhan, pwede kang maging star of the night dahil ang dress na ito ni Julie Ann for sale sa Celebrity Ukay-Ukay. So nasuot ko to, very recent lang. Sinuot ko to sa isang block screening for The Cheating Game. Naging memorable yun para sa akin kasi first movie namin ni Rito together. Para naman sa mga on the go, ang mga comfy and trendy shoes na ito ni Julie. Hindi ko naman siya nagagamit lahat. So, ayun, I decided na to give some, I'm a size 8. So, kung sino man yung mga ka-size ko. Ilan lang yan sa mga pwede ninyong i-mine. Lalo't simula bukas, pwede nang mag-shopping sa Celebrity Ukay-Ukay sa Noel Bazaar. Hanggang December 17 yan sa Okada, Manila. May chance rin kayong ma-meet ang Celebrity Ukay-Ukay Ambassador na si Julie Ann San Jose. At syempre, handa na rin ang 100 merchants sa kanilang iba't ibang paninda. Mas merry ang Christmas shopping kung kasama ang buong pamilya. Pangregalo ba ang hanap nyo? O di kaya ay Christmas outfit? O gusto nyo lang mag-food trip? Lahat yan nasa Noel Bazaar. Ang malilikom na halaga ay mapupunta sa iba't ibang proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayong magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Magandang gabi mga kapuso! Good news, nag-dissipate o tuluyan ang nawala yung low pressure area na namataan kahapon sa kanluran ng Zamboanga del Norte. Dahil ho dyan, malaki bahagi ng bansa ang makakaranas ng mas maaliwalas na panahon. Mahina pa rin ang amihan at umaabot lang yan ngayon sa may extreme northern Luzon. Kasabay pa rin yan ang pag-iral ng easterlies, lalo na ho sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong Luzon, maliban na lang ho sa ilang bahagi ng Aurora at Quezon sa umaga. Pagsapit ng hapon, may kalat-kalat na ulan na rin sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces, Palawan at ilang bahagi ng Ilocos Region. Dito sa Metro Manila sa ngayon ay maliit din ang posibilidad ng ulan, pero magdala pa rin ho ng payong kung lalabas ng bahay para may panangga kayo sa init ng araw at kung sakali mang magkaroon ng localized thunderstorms. Para naman ho sa mga kapuso natin sa Visayas, may mahina hanggang katamtamang ulan na mararanasan sa may Panay Island, Negros Provinces sa hapon. Kung taga Mindanao naman ho kayo, posible ulit ang ulan bukas ng umaga sa may western portions. Pero pagdating ho ng hapon o gabi, may pag-ulan na rin sa may northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region. Matitinding ulan ang inaasahan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin ho sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Gaya ng naranasan sa Aplaya, Davao City, nabulabog ang ilang residente dahil sa pagragasa ng tubig papasok sa kanilang bahay. Mabilis tumaas ang tubig at umabot pa hanggang bewang. Agad-agad namang lumika sa mga residente pero may ilang natrap at kinailangang i-rescue.
Nagka-landslide naman sa Coronadal City kung saan nabalot ng putik at malalaking bato ang ilang kalsada kasama ang isang tulay. Posible raw na lumambot ang lupa sa gilid ng bundok dahil sa malakas na buhos ng ulan. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Mga kapuso, mag-ingat ho parate. At yan lang muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Ayaw na raw ni Vice President Sara Duterte na ibalik ang tinapyas na confidential and intelligence funds mula po sa budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang dahilan niyan, tinutukan ni Mav Gonzalez. Sa hinaba-haba ng pagtatalo sa Kamara at Senado kung dapat bigyan ng confidential funds ang Office of the Vice President, sa huli, hindi na raw hihingi nito si Vice President Sara Duterte para sa 2024. Yan ang inanunsyo ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara sa deliberasyon ng budget sa Senado kanina. We're in receipt of a statement from the Vice President. They will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore, Mr. Nauna nang tinapyas ng Kamara ang 500 million peso confidential funds ng OVP. Kung tutuusin, pwede pa ito ibalik sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi na raw ito mangyayari. Ayaw na ni VP. So, nakausap namin siya. Ayaw niyang ibalik din yung confi funds. So, it's buti na academic. Sa plenaryo, tinanong din ni Senador Risa Hontiveros ang 125 million pesos na inilipat mula sa contingent fund ng Office of the President papunta sa confidential funds ng OVP noong 2022. Ino-audit pa raw ito sa ngayon. Pero paliwanag ni Angara, ginastos ito para sa maayos na implementasyon ng iba't ibang programa ng OVP sa buong bansa. Yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day, ay ginamit lahat yan para lang ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o pagkahanda para magbukas ng satellite offices. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Sa huli, lusot na sa debate sa plenaryo ang budget ng OVP na 1.8 billion pesos. Pati ang Department of Education, hindi na rin daw hihingin ang original nilang 150 million pesos confidential funds. Samantala, lusot na rin sa interpelasyon ang panukalang 2024 budget ng Office of the President. Sa kabuuang 10.64 billion, 2.25 billion ang confidential fund habang 2.3 billion ang intelligence fund. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, wala siyang issue sa pagbibigay ng confidential funds sa OP. Pero problema aniya ang intelligence funds dahil sibilyang ahensya ang OP. The President himself and as well as his office are consumers of intelligence already gathered and organized by the intelligence practitioners under which are the agencies, some agencies under the Office of the President in the executive branch. So that is actually my question, Mr. President. Why did the Office of the President request for intelligence funds and at the level found in the NEP, which is around 2.3 billion pesos? The President is both the user and generator of confidential and intelligence information. And to make, as the Commander-in-Chief, he needs to make very crucial decisions. So the importance of information cannot be understated, Your Honor. And the possibility that he gets filtered information should be bypassed or should not be there, Your Honor. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita.
Isang aso mula sa La Union ang kinaaaliwan ngayon online. Maliban kasi sa kanyang OOTD, head-turner din kung paano ito maglakad. Who let this dog out? Ay, nagporma. Sino ba naman ang hindi mapapalingon kung ganitong aso makakasalubong mo? Ang klase tata. Kung maglakad, parang tao. Nakabistida pa. Sapatos with matching backpack. Siya ang asping si Hilux. Fur baby na taga San Fernando, La Union na si Leonardo. Ilak mo pa eh. Ilang buwan pa lang daw si Hilux nang ituro sa kanya ni Leonardo ang naturang trick. Paglakad-lakad niya, madaling maturuan. Mula buhat bata pa kasi, tinututa pa lang siya, ginagawa na yan. Pero si Hilux mukhang masyadong nag-enjoy. Kahit hindi may pinapatayo, lumatayo, lumalakad. Parang normal na tao. Masaya po. Nakatatanggal ng stress. At maliban sa iba pang tricks na kaya niyang gawin, Ate dyan, di lamisaan. si Hilux maasahan din daw sa bahay. Paandar. Matalino talaga siya, sir. Kuya Kim, gaano ba katalino ang mga aso? Kuya Kim! Ano na? Ayon sa psychologist at canine researcher na si Stanley Coren, PhD, ang mental ability ng mga aso ay maaaring ikumpara sa isang 2 hanggang 2.5-year-old na human child. All dogs are trainable, but of course, depende sa mga breed pa din ng aso kung sila ay matatrain. Gaya ng mga tao, may iba't ibang intelligence din ng mga aso. Ang adaptive intelligence may kinalaman sa kanilang social at problem-solving skills. May mga aso namang nauutusan, gaya ng paghanap ng mga bagay o di kaya manghabol ng prey dahil sa kanilang instinctive intelligence. Ang working and obedience intelligence naman sumusukat sa kakayahan ng mga aso na sumailalim sa training at sumunod sa mga commands. Gawikan muna ka na kansar. Sa kaso ni Hilux, it's more of what we call adaptive intelligence. The dog tends to adapt dun sa kanyang training. Pero ang ginagawang paglalakad ni Hilux gamit ang kanyang 2 paa, ligtas nga ba? Despite the fact that ang ating mga aso ay flexible, might cause possible strain or pain dun sa kanilang mga lower back, lalo na, and of course dun sa kanilang mga limbs. They should of course do that in moderation. Hindi naman palagi naglalakad. May oras naman tumatayo. Sino naman kaya tinuturing na isa sa pinakamatalinong aso sa buong mundo? Ang kinikinalang smartest dog in the world ay si Chaser mula sa South Carolina sa Amerika. Ang border collie na ito natuto ng mahigit 1,000 proper nouns sa tulong ng psychologist na si John Pilley. Pero noong 2019, namatay si Chaser sa edad na 15. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Samantala, pinuna ng Energy Regulatory Commission o ERC ang gastusing ipinasa sa mga consumer ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kahit wala naman daw itong kinalaman sa transmission ng kuryente. Kabilang dyan ang mga bilyong pisong ginastos sa public relations, milyong-milyong pisong gastusin sa entertainment, donasyon sa mga charitable institution, pati sa COVID-19, pati na bonus ng kanilang mga empleyado. Ang NGCP nagpaliwanag tungkol dyan at nakatutok si Maki Pulido. Sinita na dati ng Senado ang mga labis umanong gastos ng National Grid Corporation of the Philippines na siningil sa mga electricity consumer. Ito rin ang lumabas sa initial audit ng Energy Regulatory Commission. Mahigit 3.7 billion pesos na sobrang gastos yan mula 2016 to 2020 na ayaw payagan ng ERC. Kabilang dyan ang higit 1.4 billion na ginastos sa public relations, 800 million para sa entertainment, mahigit 33 million para sa charitable contributions at higit 940 million pesos para sa COVID-19 donations. Kailangan binabalik mo sa tao yung kinikita mo. Tama po yun, we agree. Pero hindi mo dapat kubrahin ulit yung binalik mo, di ba? Kasi paano mo binalik kung actually kinolekta mo din sa kanya yung pinang-donate mo ng COVID-19 or pinampatayo mo ng project. Sabi pa ng ERC, may 57 million pesos pa raw na wala man lang detalye kung saan ginastos. Hindi rin daw maintindihan ng ERC ang mahigit 130 million pesos na gastos para sa advertising. When you say kasi ads, advertising, hindi yan marketing. You know, I keep telling everyone that when you say advertising, marami kaming advertising expenses. One of them would be something that we really pursue, yung right-of-way safety and right-of-way safety and the Anti-Power Line Disturbance Act promotion of that.
Ayaw ring payagan ng ERC ang higit 1 bilyong pisong bonus, sweldo at non-mandatory benefits na binigay ng NGCP sa mga empleyado. We immediately noticed that from their payroll claims of total 21 billion, in their audited financial statements for that period, 2016 to 2020, the total amount was only 20.9 billion. When we give bonuses to our employees, I don't think there's anything devious incentivizing good hard work. Dati na ring sinisi ng Department of Energy ang malawakang brownout sa Luzon at Visayas sa pagsisimula ng 2023 dahil sa mga hindi matapos-tapos na mga proyekto ng NGCP. Naiwasan daw sana kasi ito kung naihatid lang ang sobrang kuryente mula sa Mindanao. Halos 150 billion pesos ang gustong singilin ng NGCP sa mga electricity consumer sa mga proyekto nito mula 2016 to 2020. Sabi ng ERC, 81 billion pesos lang dapat dahil hindi pwedeng singilin ang mga proyektong di pa naman napapakinabangan. Sa kabuuan, mula 2016 to 2022, mahigit 387 billion pesos ang gustong allowable revenue ng NGCP, kasama ang kita nila pati bawi sa gastos. Ayaw ng ERC, dapat higit 183 billion lang. Pinaninindigan ng NGCP, wala silang sobrang gastos. Sabi pa ng NGCP, dapat itinakda na ng ERC ang mga panuntunan noon pang 2014. Sinusundan lang daw nila ang mga pinayagan sa huling regulatory reset noong 2009. Aminado naman ng ERC na naantala na ang proseso sa pagtatakda ng bagong taripa. Binibigyan nila ang NGCP ng 15 days para magkomento bago magkakaalaman kung may refund ba o wala sa transmission charges na sinisingil ng NGCP. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Walang takas ang isang lalaki sa Lucena na inireklamong nagpapanggap umano bilang NBI agent at nananakot ng ilang individual. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Wala nang sinayang na sandali ang mga tauhan ng NBI Lucena pagdating sa ikalawang palapag ng gusali. Makasama ka na lang. O ka lang. Sige. Sige lang, alam mo na lang ang procedure. Arestado ang suspect na si Renato Cabañas. Ang ating opisina po ay nakatanggap ng reklamo na di umano ay isang nagpapakilalang NBI agent ay nananakot, nangaharas at pinipilit ang ating complainant na umatras sa pagkandidatura bilang barangay chairman dito sa isang barangay sa Lucena City. Na-recover sa suspect ang ilang peking dokumento, kabilang ang isang peking ID ng NBI. Wala pang binibigay na pahayag ang suspect sa kinakaharap na akusasyon. Yung cellphone po niya containing text messages. Ito pong cellphone niya ay ating ipapa-forensic. Ang ating suspect ay maharap sa kasong grave coercion at usurpation of authority. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mahigit isang buwan bago magpasko, isa-isa na ring nagsisimula ang mga Christmas display ng ilang kilalang establishmento sa Metro Manila. Live mula sa Parañaque City, nakatutok si Jamie Santos. Jamie! Emil, talaga namang iba ang sayang dala ng Kapaskuhan sa bawat isa at mas madarama pa raw ang magic ng Pasko kapag kasama mo ang iyong mahal sa buhay ngayong Christmas season. Nobyembre pa lang pero damang-dama na ang diwa ng Pasko dito sa isang hotel sa Parañaque. Sa lobby pa lang, bubungad na agad ang dalawang naglalakihang Christmas tree na hitik sa Christmas decor. Nangingibabaw ang mga kulay ng Pasko, ang mga kulay ng pula, berde, gold at silver. May enjoy daw ng mga bibisita ang ibang festive installation tulad ng small tree animation, Santa photo booth at ang kaakit-akit na carousel na makikita sa kanilang atrium. Ngayong araw, inilawan din ang Christmas tree na dekorasyong ilang-ilang sa isa pang hotel sa Maynila. Bukod sa ilang-ilang, may iba pa ring elemento ang dekorasyon na hango sa tradisyonal na Paskong Pilipino tulad ng parola. Emil, ang mga pagpapailaw na mga palamuting pang Pasko ay ilan lamang sa nagpapakulay sa okasyon. Pero ang tunay na diwa ng Pasko, bukod sa kapanakan ng Kristo, ay ang pagpaparamdam sa ating mga mahal sa buhay ng paglalaan ng oras at pagmamahal ngayong Pasko. At yan ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Emil.
Maraming salamat, Jamie Santos. Bumilis kumpara sa nakalipas na mga buwan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng 2023. Pero sabi ng NEDA, nananatiling hamon pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Year-on-year 5.9% GDP growth in the third quarter of 2023 is a marked improvement from the 4.3% growth in the second quarter. This performance makes our economy the fastest among the major emerging economies in Asia that have released their third quarter 2023 GDP growth. Ito ang good news ng National Economic and Development Authority kaugnay sa estado ng ekonomiya ng bansa sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. Ang GDP ay ang kabuuang produkto at serbisyo na nalikha sa loob ng bansa. Mas mabilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa Vietnam, Indonesia, China at Malaysia. Pero kung ikukumpara sa parehas na panahon ng nakaraang taon, mas bumagal ito. Services na nakapagtala ng pinakamalaking paglago tulad ng accommodation and food service activities. Kung ambag naman sa ekonomiya ang pag-uusapan, kasama sa pinakamalaking kontribusyon ang wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, financial and insurance activities at construction. Nakatulong rin daw ang mas malakas na paggastos ng pamahalaan para sa mga programa gaya ng infrastruktura at pagbibigay ng ayuda. Sa kabila nito, bumaba ang household consumption dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin gaya ng pagkain. Ang magkapitbahay na sina Emily at Norlita halimbawa, iba't iba ang paraan para makatipid sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Bawas po talaga, wala ng luho. Kung kaya mamaluktot, mamaluktot. Hindi na po kailangang bumili ng damit. Hindi na kami kumakain sa labas. Dito na lang namin bibili sa dito na lang kami kakain sa bahay. Ayon sa NEDA, nananatiling hamon ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin kahit na bumagal na ito. As we further beat inflation down, we would be able to significantly improve economic performance because the inflation is a major factor contributing to the slowdown of household consumption. Ayon sa NEDA, naitala sa 5.5% ang GDP growth mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Pero kailangan pa raw lumago ang ekonomiya ng 7.2% sa fourth quarter para maabot ang GDP target na 6 to 7% ngayong taon. It's still doable, still within reach, but of course the challenges are there, particularly the continued external factors, the threats that come from these geopolitical tensions, and of course the domestic inflation that we are facing. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nakatakdang makipagpulong bukas kay Pangulong Bongbong Marcos si Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Pero bago yan, bumisita muna siya sa Kapuso Network. At nakatutok si Mark Salazar. Journalist, freedom fighter, Nobel Peace Prize winner. Yan ang Pangulo ng Timor-Leste na si Dr. Jose Ramos Horta na bumisita sa GMA Network ngayong araw. Sinalubong siya tinanggap ng mga opisyal ng GMA sa pangunguna ni GMA Network Incorporated Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. We deeply admire your strong commitment not just to democracy but also to journalism. In GMA, we believe that the media are holders of public trust, which is so delicate and crucial for democracy and freedom to flourish in the country. 1996 nang igawad kay Ramos Horta at kay Bishop Carlos Bello ang Nobel Peace Prize dahil sa kanilang pagsisikap upang mapayapang kumalas ang Nooy East Timor mula sa Indonesia. There is so much to learn from your experience in working for a just and peaceful solution to the conflict in East Timor. Pinasalamatan ni President Ramos Horta ang pagkilalang ibinigay sa kanya ng GMA. Binigyan din naman niya ang pagkakapareho ng Timor-Leste at Pilipinas, parehong katolikong bansa.
parehong sinakop, lumaban at lumaya. I have the greatest respect for Filipinos. Sometimes I joke with American and Chinese friends. They fight each other all the time. Who is going to rule the world? I say, well, while you people are fighting, one day we all wake up and the Filipinos are the one ruling the world. Filipinos are everywhere. Naroon din sa pulong sina GMA EVP and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Annette Gozon Valdez, SVP and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, SVP and Head of Entertainment Group, Lilibeth Razonable, at VP and Head of Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. Tutulong naman daw ang GMA Network sa pagpapakalat ng tamang impormasyon tungkol sa Timor-Leste at sa kampanya nitong ipakilala ang pinakabatang demokrasya sa Asia. In GMA, we have a tagline called Serbisyong Totoo or Genuine Service. This means you can count on us to provide information the public needs to know without spins, without bias. Bukas makikipagpulong si Ramos Horta kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. With this visit, I hope President Marcos Jr. will visit Timor-Leste. Then we look at the before, during, and after his visit, how to upgrade the relationship. Abangan bukas ang one-on-one interview ni Vicky Morales kay Ramos Horta. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Unang 2 gabi pa lang, hook na agad ang mga manonood sa tindi ng mga ganap sa Black Rider, kabilang ang isa raw sa pinakamahirap na eksena sa serye. Pero patikim pa lang yan dahil mas marami pang aabangan sa certified hit action-packed series. Makichika kay Nelson Canlas. Yan. Higpitan mo yung yan. Nagsisimula pa lang ang pag-iibigang Elias at Bernice. Played by Ruru Madrid and Kylie Padilla sa primetime action series The Black Rider. Na maalam agad si Bernice matapos ang brutal na pagpatay sa kanya. Ang mabigat at maaksyong eksenang yan, umani ng papuri sa netizens. Thankful si Ruru dahil marami ang nakapansin sa itinuturing nilang isa sa pinakamahirap na eksena sa serye. Sobrang nakakaba ng puso kay Nelson kasi syempre yung pagod ba, yung parang super worth it, lahat ng pagod, lahat ng hirap na pinagdaanan namin sa proyekto na ito. We promise to always give our best in every scene sa ginagawa namin because deserve niyo po na mabigyan po ng magandang programa. Dahil certified hit agad ang Black Rider, lalo raw na inspire ang cast. Very, very overwhelming to see all the positive response. No, almost every night nag-trending yung Black Rider. Nag-trending yung Black Rider, no? So magpapasalamat po tayo sa lahat ng mga kapuso po natin. Excited dahil wala pang mga action scenes, no? We don't kay Paeng Policarpio, so sana abangan ng mga tao. Dapat nag-iisip ka! Mas kaabang-abang pa ang mga susunod na eksena, lalo na pagdating ng malalaking karakter. Tayong sumabit dito. Malaga? Ha? Si John Lucas, ngayon pa lang pinansagan ng most hated villain on primetime TV. Di ba sabi ko papatay dyan? Dahil sa pagpapahirap niya sa karakter ni Ruru. Thankful na po ako sa lahat ng mga manonood po natin. Dahil nababasa ko naman lahat ng mga komento po nila. Kung nagagalit nga sila, ay mas natutuwa naman po ako. Dahil ibig sabihin nga ay nagiging epektibo po tayo sa palabas po. Aabangan din ang maaksyong pagganap ni Katrina Halili bilang isang assassin. At first, di ba sabi ko, natatakot ako kasi si John Lucas, syempre lalaki siya, tas si Ruru, tas makakalaban ko silang dalawa. Sabi ko, kaya ko ba? Nakakatakot naman. Ikaw ba ay leading lady or villain? Kailangan abangan nila. Ayoko spill the beans. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Hoy mga kapuso, 46 days na lang ha. Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.